Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng mga walang Diyos. At hindi lumalakad sa daan ng mga makasalanan. At hindi nakikiumpok sa umpukan ng mga taong nagsasalita ng masama sa Diyos at lalong higit sa kanyang banal na Espiritu. Kung hindi mapalad ang tao na ang kanyang kasiyahan ay nasa salita ng Panginoon. Ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At ang laman ng kanyang isip ay pagbubulay-bulay sa kautusan ng Panginoon araw at gabi. Siya ay magiging kagaya ng punong kahoy na hindi natutuyot sa gitna ng tag-init, sapagkat siya ay nakatanim sa tabi ng siping ng tubig. Ang kanyang dahon ay hindi malalanta, at anuman ang kanyang gagawin ay pagpapalain. Subalit hindi ganon ang taong walang Diyos. Para siyang ipa na kung saan siya hipa ng hangin, dun siya mapapadpad. Kung kaya't ang mga walang Diyos ay hindi makakatayo sa araw ng paghuhukom, at ang mga makasalanan ay hindi pwedeng tumayo sa kapisanan ng mga matutuwid, sapagkat alam ng Panginoon ang landas ng matuwid na tao. Subalit ang makasalanan ay mamamatay. Napakaganda ng salita mo sa amin, Ama. Tulungan mo po kami sa aming pagbasa ng iyong salita. Maging kasiyahan nawa namin ito, maging prinsipyo sa buhay, maging pangitain, maging pangarap, maging pag-asa, maging damdamin namin para sa mga taong walang Diyos, maging adhikain ng aming puso na masunod ka. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo, na siya naming tagapagligtas at aming Panginoon. Umaasa kami sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Itutuloy po natin ang ating exposition sa Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verse 12. Ay kalawang bahagi ng pangangaral noong nakaraang linggo, ang kahigitan ng kapangyarihan ng hari sa kanyang mga ngaral, sa kanyang kapangyarihang humatol. Mateo 3:12. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan. At titipunin niya ang kanyang trigo sa bangal, datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Palain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang balita ng Ebanghelyo ay balita ng pagtatagumpay. Ang pagtatagumpay ng kaharian ng Diyos. Sapagkat dito, ipinahahayag niya ang kanyang sarili sa mga taong una ay hindi nakakakilala sa kanya. Siya ay gagawa ng kabutihan sa mga tao na hindi nakaalam ng sukdulang kabutihan ng Diyos. Gagawa ang Diyos ng mabuti sa gitna ng mga taong hindi marunong magpasalamat at hindi marunong kumilala sa kanyang kagandahang loob.
At ang Diyos ay magdudulot ng kapayapaan sa mga taong hindi nakakaalam ng daan ng kapayapaan. At ipamamalas niya ang kanyang banal na kapangyarihan sa pagliligtas. Ang Ebanghelyo ay pagpapahayag ng tagumpay ng Diyos. Tagumpay sa kasalanan, tagumpay sa kaaway, ang diablo at ang kanyang pandaraya sa sanlibutan ay napagtagumpayan ng Diyos. Kung kaya't walang makakaharang sa paghahari ng Diyos, ang kanyang kaharian ay matibay. Sinabi ni Propeta Isaias, anong pagkaganda sa mga bundok niyang nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabubuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Siyon, ang inyong Diyos ay naghahari. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawit sapagkat sila'y makakita ng mukhaan pagkat ang Panginoon ay bumalik sa Siyon. Ako'y magbiglang magalak, kayo'y magbiglang magalak, kayo'y magsiawit na magkakasama, kayong mga sirang dako ng Jerusalem, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, kanyang tinubos ang Jerusalem. Hinubdan ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat ng bansa at nakita ng lahat na wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Ang pag-asang ito ng propeta ay kalakip ng babala sa mga hindi nagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Sa pagdating ng kaharian ng Diyos, hindi lamang niya tiniyak ang kaligtasan, tinitiyak din niya ang kapahamakan sa mga hindi magpapasakop at tatanggap sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa Salmo, siya'y dumarating upang hatulan ng lupa, kanyang hahatulan ng katuwiran ang sanlibutan at ng kanyang katotohanan ang mga bayan. Ang balita ng Ebanghelyo ulitin natin. At inuulit natin, ang balita ng Ebanghelyo ay deklarasyon ng pagtatagumpay ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway at sa buong sanlibutan. Sa perspektibong ito, mga kapatid, dumating si Juan Bautista na ipinangangaral ang pagsisisi. Kaya niya sinabing, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. 3:2. At pagkatapos sinundan niya ng babala sa talatang 10. Ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Ang hatol na ito ay dadalhin mismo ni Kristo. Ang hatol na ito ay dadalhin mismo niya na may kapangyarihan na magbautismo sa pamamagitan ng Espiritu. Kung sa talatang 11 ay sinasabi na siya'y darating upang magbautismo, hindi ng tubig kundi ng Espiritu at ng apoy, sinasabi sa talatang 12 na siyang ating teksto ngayong umaga, nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay. Lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan. At titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Ipinangaral na sa iglesia ang kahigitan ng Panginoong Jesucristo. Ang mangangaral ay nasa ganitong disposisyon na si Jesucristo ay higit at siya ang ulo ng iglesia. Hindi man lamang tayo karapat-dapat na magdala at magkalag ng kanyang panyapak. Siya lamang ang karapat-dapat. Siya lang ang may kapangyarihan na magbautismo ng Espiritu sa tao.
Siya lamang ang may kakayanan na magbago ng isip at magbago ng puso, pero sa aba natin ngayon na hindi kayo magbabago ng isip. Sapagkat yan ang mensahe ng Panginoon, nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at kanyang lilinisin ang kanyang giikan. Nasa kanya lamang ang kakayanan na ang tao ay may panganak na muli upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Dito ay bibigyan natin ng diin ang kahigitan ng hari sa kanyang mga ngabal dahil sa kanyang kapangyarihang maggawad ng parusa. Sa tatlong bagay, ating pagbubulay-bulayan ng teksto. Una, titignan natin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na humatol. Ano ang kanyang karapatan? Itinuturo ba talaga sa banal na kasulatan na si Hesukristo ay hahatol? Yan ang ating unang puntos doon sa sinabing nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay. Pangalawa, ano ang kaparaanan ng kanyang paghatol? Paano niya hahatulan ng sanlibutan? Doon sa kanyang sinabi na titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan at ang dayami ay susunugin. Pangatlo, pagbubulay-bulayan natin ito na oo't may hatol. Ang intensyon ng Ebanghelyo ay magligtas. Ang kaligtasan na dala ng Panginoong Hesukristo bago pa man dumating ang paghatol. At ito ang panawagan ng Ebanghelyo sa pagsisisi. Yan ang tatlong puntos na maggagabay sa atin ngayong umaga. Tignan natin yung una. Ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristong humatol. Madalas nating nababasa sa banal na kasulatan na ang titulong ginagamit ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang sarili ay ang titulong anak ng tao. Sa Daniel 7, 13 hanggang 14, ay nababasa natin ang hula na ito. Ako'y nakakakita sa pangitain sa gabi, at narito lumalabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. Binigyan siya ng kapangyarihan. Ang iyong anak ng tao ay binigyan ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Nabasa natin sa banal na kasulatan na ang kahariang ito ay inilaan lamang ng Diyos sa kanyang anak. Ipinangaral sa atin yan sa Hebreo 1:8 na patungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Sa makatuwid, ito'y tumutukoy sa kanyang pagiging anak ng Diyos, si Hesukristo, na ang kasukdulan ng paghahari ng Diyos ay ito. Ang Diyos ay may kapangyarihan kahit sa buhay at sa kamatayan. Lalong higit na pinatunayan niya ng Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagkabuhay na kanyang sinasabi na sa aking kamay ang susi ng kamatayan at ng impyerno. Sa makatuwid, sa kaharian ng Diyos, ang buhay natin ay nasa kamay lamang ni Kristo. Sa Kanya tayo mamamatay, sa Kanya tayo mabubuhay. Kung kaya nga't si Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay upang siya ay maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Sa makatuwid, kung si Jesucristo ay naghahari, at siya ang anak ng Diyos at anak ng tao na tinutukoy ng hula,
Ganitong sinasabi sa John chapter 5 verse 25 hanggang 29. John chapter 5 verse 25 hanggang 29. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang mga karirinig ay mga bubuhay. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol. Sapagkat siya ay anak ng tao. Ay kung inyong natandaan kanina sa Daniel chapter 7, ang kapamahalaan ni Kristo ay may kasamang kapamahalaang humatol. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa pagkahatol. Pinatunayan ng Diyos na ang Panginoong Jesucristo nga ang hahatol sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ayon na rin mismo sa pangangaral ni Apostol Pablo. Gawa 17, 30 hanggang 31. Gawa 17, 30 hanggang 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayoy ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Sa mga talatang binasa natin, ay pinagtibay na tunay na ang ating Panginoong Jesucristo nga ay hahatol. At sa huling panahon, lahat ng tao ay haharap sa Kanya at wala nang iba. Kung si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, na kay Kristo rin ang huling salita para ang tao ay parusahan sa impyerno. Walang iba, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Pangalawa, ano ang kaparaanan ng kanyang paghatol? Paano inalintulad ang kanyang paghatol? Sa huling araw sa pagbabalik ni Kristo, anong kanyang gagawin? Sinabi doon, titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Ang larawan ng paghuhukom ng Panginoong Jesucristo ay kagaya ng magsasaka na aani ng trigo sa kanyang bukirin. Sa takdang panahon, kapag ang butil ay dilaw na at matigas, kanyang kukunin ang kanyang karit at puputulin ng mga pananim. Ihihiwalay niya ang mga dayami, ang mga damo, ang mga tanim na hindi kailangan, gamit ang kanyang kalaykay. At ang mga trigo ay dadali niya sa imbakan, at ang mga dayami, ang mga walang pakinabang ay kanyang susunugin. Ginamit din mismo ng Panginoong Jesucristo ang paglalarawang ito sa talinghaga ng mabuting binhi at mga pansirang damo. Basahin natin sa Mateo 13. Mateo 13:24 hanggang 30. Mateo 13:24 hanggang 30, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pansirang damo sa pagitan ng mga trigo at umalis. Datapwat nang sumibol at umusbong at namunga ay lumitaw nga rin ang mga pansirang damo.
At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pansirang damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapot sinabi niya, wag. Baka sa pagtitipon nyo ng mga pansirang damo ay iyong mabunot pati ang trigo. Pabayaan ninyong magsitubo hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin ninyo ang pansirang damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Ano ang paliwanag ng talinghagang ito? Basahin natin sa verse 36 hanggang verse 42 ng parehas na chapter. Sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghagang tungkol sa mga pansirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. Ang pansirang damo ay mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga mang-aani ay ang mga anghel. Kung paanong ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel. At kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Marami tayong katotohanan ng maunawaan dito. Una, ang mga tao ay nahahati lamang sa dalawa. Hindi ayon sa relihiyon at hindi ayon sa sinasabi. Nahahati lang ang tao sa dalawa ayon sa bunga. Yung nagbubunga ng mabuti ay yung mga ipinanganak na muli. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng hindi nasisirang binhi ng salita ng Diyos. At yan ay pinangaral sa atin noong prayer meeting. Kaya't sila ay tinawag na mga anak ng kaharian. Samantala ang mga hindi nagbubunga ng mabuti at nakakapinsala ay anak ng masama na inihasik ng diablo para guluhin ang mga anak ng kaharian. Kaya nabasa ninyo, titipunin ng mga anghel yung mga nasa labas ng kaharian na nagpapatisod at gumagawa ng mga katampalasanan. Pangalawa, ang biyayang ipinapakita ng Diyos sa mga makasalanan ay hindi nagpapakita ng kanyang konsinti, ng kanyang pagkonsinti, kundi bagkus upang mahayag sa takdang panahon ang kanilang tunay na katangian. Hindi ibig sabihin na mga kasalanan na pinagtatakpan natin at hindi pinakikialaman ng Diyos ay hindi ibig sabihin hindi niya alam yan. Hindi niya pinakikialaman yan para ihayag mo yan sa sarili mo, kagaya ng sinasabi sa banal na kasulatan, ang mga masama ay lalong magpapakasama. Kaya't kung tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero sa puso talaga natin nandyan ang mga kasamaan na ayaw ng Diyos, magpasalamat ka at nakakapakinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa oras na hindi ka na makakapakinig ng salita ng Diyos, babalik ka sa dati mong buhay. At hindi ibig sabihin yun pangungunsinti ng Diyos, sapagkat hindi ka binubunot ng Diyos para hindi madamay ang mga puno na namumunga. At para maingatan ang kanyang mga anak. Pangatlo, ang katotohanan na ang diablo ay patuloy na naghahasik ng kasamaan sa sanlibutan.
Kung kaya't ang mga anak ng liwanag ay hindi dapat patulog-tulog, hindi dapat pawala-wala sa gawain sapagkat ang dyablo ay hindi uma-absent sa kanyang trabaho. Ang mga Kristiyano, ang mga anak ng liwanag ay dapat laging nagbabantay, laging naghihintay. Iwinawaksi ang mga gawa ng kadiliman sapagkat ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay malapit na. Subalit, ang katotohanang pinupuntuhan natin ngayong umaga kung bakit natin binasa ang talinghagang ito ay patungkol sa paghuhukom sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakakatisod at nagsisigawa ng katampalasanan at sila igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sa huling araw, sa harap ng Panginoong Jesucristo, kanyang paghihiwalayin ng trigo sa damo, ang mga tupa sa kambing, at ang mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Sa makatuwid, lubos akong naniniwala na iisang hukuman lang ang haharapin nating lahat. At diyan mismo sa hukuman na yan, ihihiwalay ng Diyos ang trigo sa dayami. Siya mismo ang nagsabi niyan. Sa Mateo 25. Mateo 25:31 hanggang 33, datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at kanyang titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukod-bukodin na gaya ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Yan ang larawan ng huling paghatol. Ganito rin naman ang turo ni Apostol Pablo. Ganito rin ang turo ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica 1:3 hanggang 10. Kami ay nararapat, mga kapatid, na magpasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha. At ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyong lahat ay lalong sumasagana. Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis, na isang tandang hayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos, upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, na dahil dito'y nagbabatari naman kayo kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagagantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, at kayong pinipighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan, pagkaparirito siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya ay maging kahanga-hanga sa lahat ng nagsisisampalataya sa araw na yaon. Maliwanag ang turo ng Biblia na pagdating ni Kristo, dalawang bagay ang kanyang gagawin. Una, bibigyan niya ng kapahingahan ang lahat ng pinighati alang-alang sa kanya. Pangalawa, lahat ng lumalaban sa ebanghelyo, lahat ng hindi nagsisitalima sa ebanghelyo at pumipighati ng mga Kristiyano at nanguusig ng iglesia ng Diyos ay kanyang parusahan ng walang katapusang parusa. Sa araw ng paghuhukom, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo,
taglay niya ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Maaring ang kaluwalhatian ay hindi nating taglay ngayon sa mata ng sanlibutan. Maaring ang kapangyarihan ay hindi nakikita ng sanlibutan ngayon sa atin. Subalit kung tayo'y kanyang iniligtas, isang araw ang Diyos mismo ang magpapakita niyan sa harapan ng mga hindi sumasampalataya. Sapagkat tipon ng lahat ng tao sa harapan ng hukuman ng Diyos, sila mismo makakakita. Tayo nawa'y masumpungan sa hanay ng mga banal na ang Diyos mismo ang magsasabi, si Hesukristo mismo ang magsasabi, eto ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Ililigtas niya ang kanyang iglesia sa kanilang kapighatian at paparusahan niya ang mga hindi sumasampalataya, paparusahan niya ang Antikristo na nagpapatakbo ng masamang sanlibutan ito, paparusahan niya si Satanas na umpisa ng lahat ng kasalanan na ito. Pumunta tayo sa ikatlong bahagi. Ang kaligtasan na dala ng Panginoong Hesukristo bago dumating ang paghatol. Ang panawagan ng Ebanghelyo sa pagsisisi. Ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Kristo sa paghatol ay ipinangaral ni Juan Bautista. Subalit paano dumating ang Panginoong Hesukristo? Sa pagpapatuloy natin ng talata, na magkagayoy naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang paririto sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ko ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong katuwiran na magkagayoy pinayagan niya siya. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo, siya ay dumating na may dalang pagpapakumbaba. Walang kulog, walang kidlat, walang mga nag-aapoy na anghel, at walang tunog ng trompeta. At yun ay kinabigla ng lahat. Yan ba yung sinasabi mo na may hawak ng kalaykay, nalilinis ng kanyang giikan? Maaring ang isip ng mga tao. At si Juan Bautista rin, sa dulo ng kanyang ministeryo, ay nagtanong sa Panginoong Hesukristo, ikaw ba yung darating o maghahanap pa kami ng iba? Ang tanging tanda kung sino siya ay ang pagbaba ng banal na Espiritu at ang pagkilala ng Ama sa kanyang iniibig at lubos na kinalulugdan na anak. Sapagkat ang unang layunin ng kaharian ng Diyos ay pagliligtas. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay pagliligtas, kapayapaan at kagandahang loob ng Diyos. Sa kanyang unang pagdating, naparito siya upang magligtas. Binasa na natin, siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Matthew 1:21. Si Apostol Pablo ay lubos na nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanya ng Diyos. 1 Timothy 1:15. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan, na akong pangulo sa mga ito. Juan 3:16 hanggang 17, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Hindi naparito ang Panginoong Hesukristo para humatol.
ngunit para magligtas. Hindi ba ito parang kontradiksyon ng pangangaral natin ngayong umaga? Alam natin ang doktrina ng unang pagparito ni Kristo at ang kanyang pangalawang pagparito. Pero pag-isipan natin, mga kapatid, kung hindi na parito si Kristo ng unang beses para humatol, paano niya iniligtas ang sanlibutan? Maliwanag sa Lucas 5:32. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Hindi humahatol si Kristo nung siya'y pumarito sapagkat ang nais niyang makasalanan ay tumalikod sa kasalanan at magsisi. Pero sa lahat ng mga ngaral na nabasa natin sa banal na kasulatan, si Jesucristo ang nangaral ng paghatol ng Diyos. Tinatawag niya ang mga makasalanan na sila'y mapapatawad. At sinasabi niya sa kanila ang hatol ng Diyos. Nangaral si Kristo na ang sino mang nabubuhay na may puot sa kanyang kapwa, ang pagkakaroon ng espiritu ng mamamatay tao ay mapaparusahan sa impyerno. Mateo 5:21-22. Narinig ninyo na sinasabi sa mga tao na una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumapatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa apoy ng impyerno. Salita ni Kristo. Hindi siya naparito para humatol, pero naparito siya para mangaral ng paghatol ng Diyos. Nangaral siya ng impyerno sa pagkakaroon ng masamang nasa sa babae na hindi mo asawa. Ang espiritu ng pangangalon niya. Mateo 5:28-30. Sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalon niya sa kanyang puso. At kung ang kanan mo ay nakakapagpatisod sa iyo, dukutin mo at iyong itapon. Sapagkat may papapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan kamay mo ay nagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. At iyong itapon sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. Nagdadala sa impyerno ang kasalanan ng imoralidad. Pornografiya. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo yan. Nangaral si Jesucristo ng impyerno sa mga bayan na hindi nagsisisi sa kabila ng mga dakilang bagay na ginawa sa kanila ng Panginoon. Mateo 11:20-24 na magkagayoy kanyang pinasimulang sumbatan ang mga bayan na pinaggagawan niya ng lalong marami sa kanyang gawang makapangyarihan sapagkat hindi sila nagsisi. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa iyo, malao na dising nangagsisi na may mga damit na magaspang at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ng Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa sa inyo. At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa Hades.
Ibababa ka hanggang sa impyerno sa kayabangan mo. Ganyan mangaral ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung ang Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang bagay ginawa sa inyo'y ginawa ay nanatili sana siya hanggang sa araw na ito. Datapot sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghuhukom kaysa sa inyo. Nangaral ang Panginoong Jesucristo na ang sino mang mamumusong sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Ang sino mang lalapastangan sa banal na Espiritu ay hindi pinatatawad ng Diyos. Mateo 12:31 hanggang 32, sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya. Kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. Huwag tayong magkamali ngayon. Sapagkat pag nilabag mo si Kristo ngayon, nilapastangan mo ang banal na Espiritu. Bakit? Sapagkat nung sinabi ni Kristo yan, nasa lupa siya. Lahat ng pumatay sa Kanya, may pagkakataong magsisi. Pero ngayon, nasan si Kristo? Walang ibang magpapakilala sa atin maliban sa banal na Espiritu. Kaya sabi ng Hebreo, sa aba ng sino man, o anong kahindik-hindik na parusa ang akala ninyo na siyang yumurak sa anak ng Diyos. At lumapastangan sa dugo na nagpabanal sa Kanya. Naniwalang kabuluhan ang Espiritu ng biyaya ng Diyos. Kaya hindi para sa iyo yan ang mga tuwiran. Si Kristo ang nilapastangan ko, pero hindi ang banal na Espiritu, nagkakamali ka. Suwayin mo ang salita ng Diyos paulit-ulit sa kabila na ikaw ay binabagabag na. Sa kabila na paulit-ulit, halos hindi ka na pinapatulog ng Diyos para magsisi ka lang. Pero nilalabanan mo pa rin. Ako'y natatakot na baka hindi ka makatagpo ng pagsisisi. Sapagkat sinabi ng banal na Espiritu, walang kapatawaran ng sino mang lalapastangan sa banal na Espiritu. Nangaral din ang Panginoon na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng tao, hahatulan ng Diyos. Mateo 12:36, sinasabi ko sa inyo na bawat salitang walang kabuluhan, sasabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Nangaral siya ng impyerno sa mga nakakatisod sa iglesia. At hindi pa man impyerno, sinabi niya na lahat ng nakakatisod sa loob ng iglesia ay dapat bitinan ng gilingang bato at itapon sa dagat. Nangaral si Kristo. Kung sino man hindi niya didisiplinahin ang kanyang sarili. At pagkatapos yang kawalan mo ng disiplina, yan ang magtuturo sa mga bata at sa mga bagong Kristiyano ng tamang daan sa Panginoon. Mabuti pa sa iyong tapunan, itapon ka sa gitna ng dagat. Pero higit pa doon, sinabi ni Kristo, basahin natin na makita niyo ang aking sinasabi. Mateo 18:6 hanggang 8. Datapwat sinong magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin,
ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat sa aba ng sanlibutan dahil sa kadahilanan ng pagkakatisod. Sapagkat kinakailangang dumating ang kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaong panggalingan ng kadahilanan. At kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw o pilay kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na ibulid ka sa apoy na walang hanggan. Hindi ba nabasa natin yan doon? Doon sa nangangalun niya, ipapangalandakan natin ang kasalanan natin dito. Ipapakita natin sa mga bata, ipapakita natin sa mga bagong Kristiyano, nakakatisod ka. Huwag mong sabihin na nakakatisod ako mangaral. Sapagkat dapat saktan ang kasalanan, pero nakakatisod ka kung ipinakikita mong lantaran ang pagsuway mo sa Diyos. Sasabihin ng mga bata, sasabihin ng mga kabataan, sasabihin ng mga bagong Kristiyano, nangaral ang Panginoong Hesukristo ng impyerno sa mga relihiyosong paimbabaw. Mateo 23:23. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong makakawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Oo't hindi na parito si Kristo para hatulan ng tao. Pero sinabi niya, sa ginagawa mo, impyerno ka. Hindi kita hinatulan kung nagsabi ako ng totoo. Sinasabi ko ang hatol ng Diyos, sapagkat ako man ay natatakot din. Dapat marinig ng tao na ang pagiging makamundo niya magdadala sa kanya sa impyerno. Dapat marinig ng tao na ang paglapastangan niya sa salita ng Diyos magdadala sa kanya sa impyerno. At hindi natin sila hinahatulan. Kagaya na hindi sila hinahatulan ni Kristo. Ang mga Pariseyo hindi hinatulan ni Kristo. Ang mga makasalanan hindi hinatulan ni Kristo. Sapagkat sinabi niya na kanina, hindi na parito ang anak, hindi isinugo ang anak ng Diyos para hatulan ng sanlibutan. Anong ginawa niya? Nangaral siya ng totoo. Kaya hindi paghatol ang pagsasabi ng totoo. Kung halimbawa iinom ka ng lason, at sasabihin ko sa iyo, huwag kang uminom ng lason, mamamatay ka. Sasabihin mo ba sa akin, hinahatulan kita na mamamatay ka? Subukan mong uminom, talagang mamamatay ka. Kaya hindi mabagsik ang mga ngaral sa mga taong kilala si Kristo. At may takot sa Panginoon. At pag-isip-isipan mo, sa panahon ngayon na mga pulpito ay hindi na nag-aapoy sa realidad ng impyerno. Ang mga tao pumupunta sa simbahan para ma-encourage na hindi nila alam kaya sila nadidiscourage. Preparasyon na yun dahil isang araw habang buhay kang madidiscourage sa impyerno. Hindi ka magsisisi dito, doon magsisisi ka ng walang katapusan. Si Kristo rin ang nagturo niyan. Hindi nangaral si Kristo ng isang theoretical na impyerno. Ang ipinangaral ni Kristo ay isang literal na impyerno. Nang sinabi niya sa Marcos 9, kung ang kamay mo ay makakapagpatisod sa iyo, putulin mo.
Marcos 9:43 hanggang 48. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa sa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Anong sinasabi na kapag ka ang tao namatay, matutulog lang? Hindi totoo ang aral na yan. Sapagkat si Jesucristo mismo nagsabi, sa impyerno may apoy na hindi mapapatay. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod. At hindi namamatay ang apoy. At kung ang paamoy makakapagpatisod sa iyo ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok ang pilay sa buhay kaysa may dalawang pakang mabulid sa impyerno. Na dooy hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo'y makakapagpatisod sa iyo, dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa sa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi mamamatay ang apoy. 3 beses niyang inulit. Sa Hebreo, kapag 3 beses inulit, ang ibig sabihin nun, emphasis. Emphasis. Ganyan kainteresado si Kristo sa pagliligtas ng tao. Sa kwento ni Lazaro at mayaman, inilarawan ng Panginoong Jesucristo ang impyerno bilang literal na lugar ng pagdurusa. At ito'y dumarating agad pagkatapos ng kamatayan. Walang purgatorio. Sa panahon natin ngayon na ang impyerno ay niloloko-loko lang ng tao. Marami tayong masasabi tungkol sa impyerno sapagkat sa maraming mga ngaral, si Jesucristo ang may pinakamaraming sinabi tungkol sa impyerno. Kung kaya't mga kapatid, nalalaman natin ang kabangisan ng Diyos. Nalalaman natin ang kabagsikan ng Diyos. Oot ang Diyos ay mabagal sa pagkagalit, pero hindi sinasabi na hindi siya magagalit. O isipin natin ang kalagayan ng ating kaluluwa. Lalong higit kung tayo'y mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat dapat nahahayag sa buhay natin na hindi talaga tayo pupunta sa impyerno. Ang sinabihan ni Juan Bautista ay hindi mga hintil. Ang sinabihan ni Juan Bautista ay mga taong nakakaalam. Mga nagpapakilala, kami anak ni Abraham. Mga nakakaalam ng salita ng Diyos. Pero hindi nakikita sa buhay nila ang bunga ng pagsisisi. Sa kanila sinabi ni Juan Bautista na si Jesucristo ang maghihiwalay ng mga trigo sa dayami. Wala nang isang malaking hadlang para maunawaan ng tao ang ebanghelyo sa panahon nating ito maliban sa pag-aakalang siya'y ligtas. Aral ng aral pero hindi nakakarating sa katotohanan. Nagpapakilala silang kilala nila ang Diyos. Pero tinatanggihan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Sabihin niyo sa akin mga kapatid,
Paano mo tatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos na hindi mo tatanggihan ang banal na Espiritu? Hindi ba't ang kapangyarihan ng Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Kung ang pagtanggi sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran, paano ka ngayon makakatakas sa puot na darating? Kung nalalaman mong sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, magiging matuwid ang tao, pero ayaw mong magpasakop sa kanyang salita. Hindi yan malalim na teolohiya. Yan ay simpleng pangangaral ni Kristo. Makikilala mo ang puno sa bunga. At diyaan natin nasumpungan ang pag-asa na dulot ng Ebanghelyo ni Kristo. Higit sa lahat ang kanyang pagpapakumbaba at ang pagsunod ay nauwi sa kanyang kamatayan. Alam ni Kristo na yung tinatawag niya sa pagsisisi ay hindi makakapagsisi maliban na meron silang ihandog sa harapan ng Diyos na katutuwaan ng Diyos. Ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Kung gaano kainit ang apoy na impyerno, doon mo lang maiintindihang lubos ang init ng pag-ibig ng Diyos. Doon mo maiintindihan ang kanyang dugong nabuhos sa krus ay dugo ng pakikipagkasundo. Dugo ng tipan na nabuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Na ang Panginoong Jesucristo ang tumanggap ng hatol ng Diyos. Dahil sa ganung klaseng realidad na ang tao ay paparusahan ng isang mabangis at mabagsik na Diyos, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal. Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanyang mukha ng mga tao na siya ay hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at tinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat naggaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Pag tinignan mo ang krus ni Kristo, ang nakikita ng moderno at makasanlibutang tao ay ito, namatay si Kristo. Sobra ang pagmamahal sa akin ng Diyos. Maaaring totoo yun, pero tumingin ka uli sa krus ni Kristo. Na nasa paanan ng krus ni Kristo ang naglalagablab na apoy ng impyerno. Tumingin ka uli doon sa nakapako. Na yung nakapako doon ay tagapagligtas. Hindi nagkasala. Hindi siya tumingin sa babae at nagnasa. Hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang kapwa.
Hindi lumabas ang masamang salita sa kanyang bibig, kundi pinatawad niya ang mga pumatay sa kanya. Tumingin ka uli at tignan mo, ni walang anino ng pagtalikod si kay Kristo, na sa kabila ng kabigatan sa kanyang laman ay sinabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Tumingin kayo uli. At makikita ninyo na hindi pa imbabaw si Kristo. Ang sinasabi niya ay totoo. Hindi siya nambobola ng tao para sa pakinabang. Ikinamatay niya ang katotohanan na kanyang sinasabi. Tumingin kayo ulit, mga kapatid, na makikita ninyo na ang dahilan kung bakit ang tao maliligtas sa kalupitan ng hukuman ng Diyos ay dahil pinasan ni Kristo ang mga kasalanan na hindi niya ginawa. Pag tinignan mo ang krus ni Kristo, hindi yan upuan ng mga nagliligawan at nagsusuyuan na parang mga bata kung paano nila tatanawin ang pag-ibig. No. Ang krus ni Kristo ay nagsisilbing hukuman ng Diyos. Kaya lang ang hinukuman ng Diyos, hindi ako, hindi tayo, kung hindi si Kristo. Kaya kung naiintindihan niya ng tao, sinong hindi tatalikod sa kanyang kasalanan? Gusto ng taong iligtas siya ni Kristo, pero hindi siya susunod kay Kristo. Hindi siya magtatapat kay Kristo, pero gusto niyang si Kristo magpakatapat sa kanya. Totoo ang kamatayan ni Kristo. At ang krus na yon, ang naging hukuman ng Diyos, kung saan lahat tayo ay pinawalang sala. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, hindi na nahatulan ng sino mang nakipag-isa kay Kristo. At makikita mo ang epekto noon, sapagkat hindi na sila lalakad ayon sa laman, lalakad sila ayon sa Espiritu. Roma 8:1. Sapagkat kung anong hindi magagawa ng laman, samantalang ang laman ay mahina, ang hindi magagawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Saan hinatulan ng Diyos ang kasalanan? Sa kamatayan ni Kristo, sa katawan ni Kristo. Kaya sukdulang maramdaman ng anak ng Diyos, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Na lahat ng puot ng Diyos ay ibinuhos niya sa isang tao. Kaya't ang mensahe ng Ebanghelyo ay paghahari ng Diyos. Sa ganong paraan nagtagumpay si Kristo. Sa pag-aalay niya ng kanyang sarili at sa kanyang muling pagkabuhay,
Tinitiyak ng Ebanghelyo ang dalawang bagay. Una, ang katiyakan ng kaligtasan. Pangalawa ay ang katiyakan ng kaparusahan. Kung tayo ay ligtas, naiintindihan natin ang parusa ng Diyos. Lalo na't sa ating mga espiritu ay nananalaytay ang pagkatakot sa Panginoon. At ang pagkakautang natin kay Kristo na hindi natin mababayaran sa kanyang biyaya, na siya'y namatay upang tayo'y mabuhay, at siya'y nabuhay para tayo'y mabuhay. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi na hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at kanyang lilinisin ang kanyang giikan sa huling panahon. Paghihiwalayin niya ang totoong pananampalataya at sa hindi totoong pananampalataya. Ang pananampalatayang buhay at ang pananampalataya ng mga dyablo. Ang pananampalatayang buhay at ang pananampalatayang patay. Ang pananampalatayang magtatagumpay. Ang pananampalataya ng mga duwag. Ang pananampalataya ng mga nag-aalinlangan sa Diyos. At ang pananampalataya na buhay ng mga matutuwid. Paghihiwalayin niya lahat yan. At si Kristo ang magiging matuwid na hukom magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. O Diyos. O Diyos. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong pagtitiis sa amin. Tulungan mo kaming makalakad sa iyo. Salamat po sa mga katotohanan ngayong umaga. Patungkol sa iyong kapangyarihan sa paghatol. Pinaliwanag mo kung paano mo ito gagawin. At tinatawag mo kami ngayon sa isang tunay na pagsisisi at pamumuhay sa pananampalataya. Kilusin mo kami sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu sa pagpapakubaba at pagpapasakop sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.